Nagpatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, isang bagyo ang dumating at nagsimulang umulan ng malakas. Nakita ng mga bida na kailangan nilang pumasok sa loob at itinuro ni Pikachu ang isang mansion. Kumatok ang mga bida sa pinto, pero walang sumasagot. Naitulak ni Pikachu ang pinto at bumukas ito, kaya pumasok sila sa loob. Naglibot ng kaunti ang mga bida at biglang nakarinig ng isang lalaking sumisigaw. Sinundan nila ito at binuksan ang pinto, kung saan nakakita sila ng ilang mga tao at mga Pokemon. Isang babae ang lumapit sa kanila at nagtanong kung may appointment sila, kung saan nakipag-flirt si Brock sa kanya at sinabing tawagin siya nito sa anumang pangalang gusto nito. Ang babae ay si Dr. Anna, na sinubukang mapahanga ni Brock. Nakakita sila agad ng isang pasyente na sumasailalim sa check-up at napagtanto ni Brock na ang zubat na lumilipad sa paligid ng pasyente ay gumagamit ng supersonic para suriin ang pasyente sa pamamagitan ng ultrasound. Ipinaliwanag ni Dr. Anna na gumagamit sila ng mga Pokemon para sa mga medikal na pamamaraan, ang Machoke ay nagmamasay ng mga tao, ang Spinarak ay gumagawa ng mga benda, at ang Marip ay nagpaparelax ng mga kalamnan gamit ang kuryente. Sinabi ni Dr. Anna na ang may-ari ng kastilyong ito ay kanyang pasyente at nang lumipat ito, pinayagan si Dr. Anna na magtayo ng klinika. Babalik na sana si Dr. Anna sa pagtatrabaho, pero sumigaw si Brock na huwag itong umalis, dahil mayroon silang pagkakatulad, inilabas niya ang kanyang zubat para patunayan ito. Nakita ni Brock na pwede silang magtulungan para sa kabutihan ng mga tao, bilang paraan na rin ng pasasalamat dahil nakasilong sila mula sa bagyo. Sinabi ni Ash na mukhang magiging magandang team sila, pero umaasa si Misty na ang tinutukoy ni Ash ay ang mga zubat. Kumalamang sikmura ni Ash, kaya kailangan na nilang maghanap ng makakain. Pumasok ng palihimang Team Rocket sa kastilyo at nakarinig ng kakaibang tunog. Lumingon sila at nakakita ng isang higanting anino, pero na-realize nilang iyon ay si Wobbuffet, kaya agad siyang ibinalik ni Jessie. Nakahanap sila ng pagkain at kinain ito, habang muling ibinalik ni Jessie si Wobbuffet. Bigla nilang nakatagpo ang mga bubwit na pumasok sa kusina. Umamin si Brock kay Dr. Anna na balak sana niyang maging isang breeder, pero matapos itong makilala, gagamit na siya ng Pokemon para sa medikal na tulong. Dumaan ang Team Rocket sa tabi nila na naging dahilan para tanungin niya ang mga ito kung may appointment sila, pero biglang binigkas ng Team Rocket ang kanilang motto. Kukuryentehin na sana sila ni Pikachu, pero tumakbo sila sa isang pasilyo. Sumunod sina Anna, Brock, at Zubat sa kanila, habang nagbabala si Anna, pero huli na dahil nahulog sila sa sahig bilang isang trap. Sinubukang sumunod ni Ash at Misty, pero nagsara ang trap. Galit ang Team Rocket dahil sila dapat ang naglalagay ng mga trap. Sinabi ni Brock na hanggat kasama niya si Anna, ayos lang siya. Binuksan ni Anna ang mga ilaw. Paalis na ang Team Rocket at nagbabala si Anna, pero huli na dahil nauntog sila sa pader. Sinabi ni Anna na isa itong maze, pero mayroon siyang solusyon, ginamit ng kanyang zubat ang supersonic, na nagpakita ng daan palabas sa kanyang computer. Sinabi ni Anna na hindi ito ang buong scan, kaya ginamit ng zubat ni Brock ang supersonic para ipakita ang isa pang bahagi ng mapa. Sinubukang humanap ni Ash at Misty ng daan papasok, kaya itinuro ng assistant ni Anna ang isang lokasyon kung saan may isa pang lagusan. Nakakita si Anna ng 200 na parehong mapanganib. Natatakot si James na baka makulong sila rito habang buhay. Gayunpaman, pinayuhan sila ni Meowth na mag-lunch break muna. Dinala sila ng assistant ni Anna sa lokasyon, pero masyado itong madamo at matambak, kaya tinipon ni Ash ang mga Pokemon para maghukay. Sinuri ni Anna ang mga daan, pero parehong mapanganib. Nawalan ng pasensya si Jessie at pumili ng 100 habang binabaliwala ang mga babala ni Brock. Lumabas si Wobbuffet na ikinatuwa ni Jessie dahil gusto raw siyang sundan nito. Pumasok si Jessie, pero na-trigger niya ang isang trap na naging sanhi ng paglitaw ng pader at pagtama nito sa kanyang ulo. Nakita ni Anna na dahil dito ay naging ligtas ang kabilang daan habang inis na inis si Jessie dahil hindi nauna si Wobbuffet. Hinila ni Ash, Misty, Geodude, Pikachu, at ng assistant ang mga bato para mahukay ang exit, habang si Pineco at Togepi naman ang nagdadala ng mga bato palayo. Nakaramdam si Anna ng isa pang patibong pero hindi niya makita. Tumakbo sina Jessie at Wobbuffet habang sinasabi ni Jessie na wala siyang kinatatakutang panganib. Itinulak niya si Wobbuffet palayo pero walang nangyari. Nalaman ni Jessie na walang panganib sa kanyang pagtakbo pero na-trigger ang isang trap na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Na-realize ni Anna na matapos ma-trigger ang trap, nagiging ligtas na ang daanan. Inalis ni Ash at Misty ang mga huling bato at nakitang malapit na silang mahukay ang exit. Nakahinga ng maluwag si Anna nang makitang nakahanap ng daan palabas ang kanyang zubat at ang zubat ni Brock. Dahil dito ay naisip ni Brock na mapapatunayan niyang magaling silang team gaya ng kanilang mga zubat at ikakasal sila, habang sina Ash, Misty, at ang mga zubat ay nakasuot ng mga bestida at tuxedo at sinasabihan silang magkakaroon sila ng honeymoon.
Nakita ng Team Rocket na magaling ang mga Zubat at sinabi ni Jessie na ito ang dahilan kung bakit nila dapat manakaw ang mga ito. Nakita ni Ana ang pinto at nagpasalamat sa mga Zubat sa paggabay sa kanila, pero ninakaw sila ng Team Rocket at nagtangkang lumabas, ngunit nauntog sa isang pinto. Itinulak ni na Misty, Ash, at ng assistant ang pinto ng buong lakas. Gumamit si Pineco ng self-destruct at pinasabog ang pinto, kaya bumalik ang mga Zubat kina Brock at Ana. Nakita ni na Ash at Misty na ayos lang sina Ana at Brock. Gayunpaman, nahuli si Pikachu ng Team Rocket, kaya sumigaw si Ash na ibalik ang kanyang Pikachu. Sumigaw si Wobbuffet na nagpabagsak sa mga bida, kaya nakatakas ang Team Rocket. Inilabas ni James si Weezing na gumamit ng smoke screen pero humihip ang malakas na hangin mula sa mga Zubat para pawiin ang usok. Inilabas ni Jessie si Arbok para gumamit ng Poison Sting. Gayunpaman, matapos malito dahil sa supersonic ng Zubat, random nitong tinamaan ang Team Rocket sa halip na ang mga bida. Dahil dito, ang Zubat ni Brock ay nag-evolve tungo sa isang Golbat. Nakabawi si Arbok mula sa pagkalito at gumamit ng Poison Sting, pero gumamit ang Golbat ng Wing Attack para ibalik ito, pagkatapos ay gumamit ng Supersonic na nagpalito kapwa kay Arbok at Weezing, na naging sanhi ng pagbagsak nila sa Team Rocket kaya nakawala si Pikachu. Nakita ni Ana na lalong lumakas ang Golbat na naging sanhi ng pagkaputol ng linya sa kanyang computer. Matapos makalaya, lumingon si Pikachu na may masamang ngiti sa Team Rocket habang gumagamit siya ng Thundershock para patalsikin sila. Sa kastilyo, ginamot ni Ana si Brock at pinuri ang lakas ng kanyang Golbat. Narinig ni Brock na masyado itong malakas at inisip na dahil ito sa kanilang pag-ibig, pero sinabi ni Ana na dahil iyon sa Golbat na sumira sa kanyang pantasya ng pagpapakasal. Nakita ni Ana na sinanay ng mabuti ni Brock ang Golbat at sinabing magiging isa siyang mahusay na breeder na naging sanhi ng kanyang pagkadismaya. Nagpaalam ang mga bida kay Ana at sa kanyang assistant habang hatak ni na Ash at Misty ang isang heartbroken na si Brock papunta sa kanilang paglalakbay habang may bahaghari sa langit. Habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, tumabi sila sa daan dahil sa isang toros na dumaan at hindi sumusunod sa kanyang trainer. Nakita ni Ash na tumatakbo ang toros patungo sa isang matandang lalaki kaya pinuntahan niya ito para magbabala. Tumingin sa likod ang matanda at kumuha ng Pokeball mula sa kanyang robe, pero dumating si Ash at inilabas si Bulbasaur, kaya nanood na lang ang matanda. Gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para itulak ang Tauros palayo, at pagkatapos ay iniwasan ang atake nito. Sunod ay ginamit naman ni Bulbasaur ang kanyang Vine Whip para itumba ang Tauros, bago ito pinakalma gamit ang Slip Powder. Dumating ang trainer at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na habang nagsasanay sila ay biglang tinusok ng isang Beedrill ang kanyang Tauros kaya ito nagwala. Humanga ang matanda sa pakikipaglaban ni Ash at nag-alok ng trabaho para sa kanya. Dinala niya sina Ash, Misty, at Brock sa kanyang bahay na isa palang dojo at ipinakita ang paaralan para sa mga fighting Pokemon. Pinanood ng mga bida ang isang Hitmontop na nagpakita kung paano ito lumaban, tumatayo ito sa ulo at umiikot na nagpapakita ng depensa at atake sa parehong pagkakataon. Inisip ng matanda na ginagawang circus ng babaeng nagsasanay sa Hitmontop ang lugar. Yumukod ang mga estudyante sa harap ng matanda dahil siya ang Shihan. Inakala naman ni Ash na ang Shihan ay isang uri ng Pokemon na kinadismaya ng lahat at sinabing siya ang pinuno ng dojo. Binati silang lahat ni Chigusa, ang babaeng nagsasanay sa Hitmontop, pero sinabi ni Kenzo na si Ash ang papalit sa kanya bilang Shihan, kaya nagulat ang lahat. Sinabi ni Chigusa na siya dapat ang maging Shihan, pero sumagot si Kenzo na hindi pwede kung tatanggi siyang ituro ang tradisyonal na paraan ng labanan, hindi gaya ng bago na tinawag niyang ballet dance. Sinubukang ayusin ni Ash ang argumento sa pamamagitan ng mungkahi, kaya hinamon ni Chigusa si Ash para sa pwesto ng Shihan, pero sinabi ni Ash na ayaw niyang lumaban. Pinapili siya ni Chigusa ng kanyang fighting Pokemon, pero sinabi ni Ash na wala siya nito, kaya inisip ni Kenzo na si Bulbasaur ang dapat piliin. Kahit nagprotesta si Chigusa na hindi fighting type si Bulbasaur, sinabi ni Kenzo na may katangian ito ng isang mandirigma, higit pa sa kanyang Hitmontop. Idineklara ni Chigusa na kaya nilang talunin si Bulbasaur anumang oras at naghanda na siyang labanan si Ash. Gayunpaman, dumating ang isang trainer na nagpakilalang si Shiro. Nakilala siya ni Chigusa bilang ang Dojo Destroyer dahil hinahamon niya ang mga Shihan at kinukuha ang mga plaka ng dojo mula sa mga natalong Shihan at mayroon na siyang 11. Nagtanong si Kenzo kung ano ang layunin nito at sinabing gusto ni Shiro na makakuha ng respeto mula sa kanyang mga estudyante kapag nagbukas na siya ng sariling dojo sa kanyang bayan. Tinanggap ni Kenzo ang hamon habang ipinapakita kay Shiro ang daan patungo sa battlefield. Nasaksihan ito ng Team Rocket at nagplano silang huliin ang Hitmontop para sa boss. Inilabas ni Shiro si Hitmonlee at si Kenzo naman ay si Machoke.
Gayunpaman, nagkaroon ng pulikat sa likod ni na Kenzo at Macho, kaya nagmungkahi si Chigusa na siya na lang ang lalaban kay Shiro. Tumanggi si Kenzo, pero dahil wala siyang choice, pumayag na rin siya. Nagsimula si Hitmonlee gamit ang rolling kick, pero hindi ito tumama. Gumamit si Hitmontop ng rolling kick, pero nadepensahan ito ni Hitmonlee. Gumamit si Hitmontop ng rapid spin, pero nakita ni Shiro kung paano ito gumagalaw kaya pinaiwas niya si Hitmonlee. Gumamit si Hitmonlee ng double kick para patigilin ang pag-ikot ni Hitmontop at sinipa ito palayo. Tumayo si Hitmontop, kaya naghanda si Hitmonlee para tapusin ang laban. Biglang napuno ng usok ang field habang kinuha ng Team Rocket sina Hitmontop at Hitmonlee. Lumipad palayo ang Team Rocket, pero ang lambat kung nasaan sina Hitmonlee at Hitmontop ay naputol ng Razor Leaf ni Bulbasaur. Inilabas ni Jessie si Arbok at si James naman ay si Victreebel. Gumamit si Arbok ng Poison Sting kay Hitmontop pero hindi tumama. Gumamit si Hitmonlee ng jump kick pero nakatulog dahil sa sleep powder ni Victreebel. Aatake sana si Victreebel pero naitulak siya ni Pikachu habang hinila ni Bulbasaur si Arbok patungo sa lobo gamit ang Vine Whip. Gamit ang Razor Leaf, pinatalsik ni Bulbasaur ang Team Rocket. Pinabalik ni Shiro si Hitmonlee at sinabing tatapusin nila ang laban kinabukasan. Paglaon, kampante si Chigusa na mananalo siya, pero nag-aalinlangan si Kenzo at inutusan si Chigusa na magsanay, kaya sinabi niya kay Ash na pwedeng turuan ang kanyang apo gamit si Bulbasaur. Sa field, yumukod ni na Chigusa at Ash sa isa't isa at sinimulan ang laban. Iniikot ni Bulbasaur ang kanyang Vine Whip gaya ng rapid spin ni Hitmontop at iniwasan ang jump kick nito. Gumamit si Hitmontop ng rapid spin na sinundan ng triple kick. Gayunpaman, iniwasan ni Bulbasaur ang lahat ng atake at gumanti gamit ang Vine Whip para igapos si Hitmontop. Gamit ang tackle, tinamaan ni Bulbasaur si Hitmontop. Itinigil ni Kenzo ang laban at idineklara si Ash bilang panalo. Nagtanong si Chigusa kay Ash kung paano niya nalaman kung kailan iiwas. Inamin ni Ash na mahirap itong ipaliwanag, pero ramdam ni Kenzo na isa silang team. Ipinaliwanag niya na ang pag-ikot ni Hitmontop ay naglalagay sa kanya sa panganib dahil hindi mahuhulaan ang susunod na galaw. Sinabi ni Kenzo kay Chigusa na ang tanging mahalaga sa kanya ay kung paano tignan ng mga atake sa halip na ang pagiging epektibo nito, at hanggat hindi sila isang team, hindi magiging shihan si Chigusa. Lumuhad si Chigusa at sinabi kay Hitmontop na mas inuna niya ang itsura ng galaw kaysa sa kung paano ito magiging epektibo. Nakiusap siya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon na sinang-ayunan naman ni Hitmontop, kaya magkasamang nagsanay sina Ash at Chigusa. Kinabukasan, itinuloy ni na Chigusa at Shiro ang kanilang laban. Nagpalitan ng suntok sina Hitmonlee at Hitmontop. Umikot si Hitmontop, kaya gumamit si Hitmonlee ng rolling kick, pero iniwasan ito ni Hitmontop dahil sa utos ni Chigusa. Gumamit si Hitmonlee ng double kick, pero hindi nito napatigil si Hitmontop. Gagamit sana si Hitmonlee ng high jump kick, pero umikot ng patayo si Hitmontop, kaya bahagyang nakaiwas si Hitmonlee. Gayunpaman, tumalon si Hitmontop at sinipa si Hitmonlee, kaya natalo ito. Inamin ni Shiro na hindi niya ito inaasahan habang pinabalik niya si Hitmonlee at nakitang magaling nga ang dojo na ito gaya ng reputasyon nito. Dumating ang Team Rocket gamit ang kanilang makina at kinuha si Hitmontop. Nasira ang braso ng robot nang putulin ito ni Bulbasaur gamit ang Razor Leaf, pero naglabas si Meowth ng isa pa para kunin si Bulbasaur. Gumamit si Hitmontop ng rapid spin para ibalik ang atake sa robot. Gamit ang Thunderbolt, pinatalsik ang Team Rocket. Humingi ng paumanhin si Chigusa kay Ash para sa abalang idinulot nila, pero sinabi ni Ash na wala namang totoong abala. Nakiusap siya sa kanyang lolo na turuan siya kung paano maging shihan. Sinabi ni Kenzo na masyado na siyang matanda para maging trainer, kaya ipinaalala sa kanya na kailangang panatilihin ang tradisyon, at inamin niyang pwede niya itong turuan ng ilang bagay. Nagpaalam ang mga bida habang ipinagpapatuloy ang kanilang paglalakbay.